So ngayon mga kababayan, eto na. Umpisahan na agad natin mga kababayan, no? Eto nga ngayon mga kababayan ang issue na kung saan po mga kababayan, galing po mismo sa GMA News 2 ha. Oo, na meron daw isang senador sa sa Cayetano Black nalilipat sa Gatchalian Black. So ito po, panoorin natin. Isang senador mula sa Cayetano Black ang lilipat daw sa Gatchalian Black ayon kay Senador Pam Aquino na ukumpleto sa 13 senador na requirement para mag-halal ng Senate President. Sa gitna ng kalituhan sa Senate leadership, nakuha na namang nag-uusap sa isang pagtitipon sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. Ayan ha. Ang paglilinaw ng palasyo sa pagtuto ni Jonathan Andaan. Ayan ha. Pakinggan natin. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May dalawang upuan ng kanilang pagitan ng una pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito kagabi sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City kung saan ang Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, malayo si Cayetano dyan. Mula kay First Lady, yung isa, tapos yung Chinese ambassador. Pang-apat siya. Pang-apat na upuan yan. Ma'am Arlene Hilo po. Pang-apat na upuan yan. Ngayon, mga kababayan, ay si Cayetano, pumilit talaga. Pumilit siyang lumipat at pinatayo niya yung naturang isang personality din, no, na hindi ko alam kung anong pangalan nun. Basta part siya ng Chinese community. Tapos, nung natutukan na sila ng camera, nakita na kasi ni F. Elisa nakita na ni First Lady Lisa doon sa projector. Ang laki nila, dalawa. So, ang sabi ni First Lady siguro sa sarili niya yun, gura ka na, kasi may issue tayo nito. Gura ka na. Sabi nga, di ba tumayo si F. Elisa? Gura ka na. Kasi, alam mo naman ang mata ng tao, di ba? Siyempre, kahit sabihin mo man mga kababayan, kung may galit man si Cayetano kay PBBM or di kaya sa mga miyembro ng gabinete, huwag naman niyang idamay si First Lady. So, yun nga, sabi nga ng palasyo, nangumustahan lang daw. Pero, ang nakarating sa akin, according sa aking mga alitap-tap na aking mga source, bumulong nga ang sabi, F. Elisa, may dala ka bang panty liner? Natagusan ako. Sabi naman ni F. Elisa, yak! Kadiri ka, Alan. Nagmiminupos na ako. Sabing ganon. Yun ang nakarating sa akin. Humiling daw, no, ng panty liner. Kasi natagusan daw. Sabi naman ni F. Elisa, yak! Alan, kadiri ka. Nagmiminupos na ako. Ganon ang sagot ng lola nyo. So, yun ang nakarating sa akin. Continue. silang panuhing mandakan. Wala pang detalye kung anong kanila ng pag-usapan pero sabi ng Malacanang, pumustahan lang ito at walang politika. It's just friendly talks. Kamustahan? The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang katunggaling aksyon ni Cayetano na pinamumuluan ni Acting Senate President Will Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam-anya sa Senado. Dalawang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Ma'am Rosana, hello Hindi po. pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said there's only one upper chamber and it is the Senate of the President, Senate President, rather it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po. Sir Kenry, hello po. ng Ma'am Nini kabilang TV. panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Black, may isang senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada. At nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. So, 10 Kaya na lang naman, sila. sabi ni Senator Pam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Black papunta sa kanilang grupo. Hala! Kaya malapit na niya silang
maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President. Hala! Nakatutok 24 oras. So sino kaya yon mga kababayan, yung sinabi ni Senator Bam Aquino na merong isang senador sa Gatchalian Black na lilipat. Ngayon mga kababayan, usap-usapan po kasi ngayon, ganito po ang nangyari. According sa aking alitap-tap ha, yung tatlong senador, ito. Ayaw kong sabihin baka malibel ako eh. Ayaw kong sabihin, baka sabihin akong fake news, baka malibel ako, pero ito ha, hindi ko na pangalanan. So, ganito yan. Yung isang senador na matagal na siyang senador dyan, matapang, mapanga. Tapos, yung tatay ng senador na yan, hindi itinaas yung kamay ni BBM. Yung isang senador na yan, mapanga, tapos more on English speaking siya, tapos yung tatay niya, hindi itinaas ni PBBM yung kamay. Yun yung nakiusap doon sa isang senador na merong multipurpose building 900 million issue. Nakiusap doon sa isang senador na ang tatay ay hindi itinaas ni PBBM yung kamay. Ngayon sabi niya, tulungan mo naman ako. Kasi nga naniwala itong senador na to na merong issue sa wala daw siyang flood control, kaya niyang tumingin mata sa mata, pero meron siyang multipurpose building. So, naniwala siya sa sinabi ni Jinggoy na kung lilipat sa Gatchalian Black, mabubura ang kaso. So ngayon, nagbakasakali itong walang flood control pero may multipurpose building. Nagbakasakali siya na tulungan mo naman ako. Tulayan mo ako. Tulay ba? Tulay. Tumulay ka sa akin. Sabi, hindi, tutulayan kita para makausap mo si acting Senate President. So, gusto ngang lumipat. Pero hindi naman niya sinabi na ang force zone niya doon ay para mabura ang kaso. Gusto niyang lumipat. Kasi nga, according sa aking alitap-tap na source, ang nakarating sa akin ay trinay daw nitong isang senador na walang flood control pero may multipurpose building issue na itry ko kapag nakalipat ako baka mabura ang kaso ko. Kasi naisip niya na lumipat na kasi si Kilay. Tapos biglang natahimik daw ang kaso ni Kilay. Ito sa totoo lang mga kababayan, naniniwala talaga ako na kapag lumipat, mabubura ang kaso. Bakit? Nakita ninyo. Naalala niyo yung sa Maribeles, yung mga magsasaka na nila ng Grab ni Roque? Wala na. Wala na. Nakalimutan na. Yung nagtatanim ng bomba sa Senado? Wala na. Wala. Wala. Hindi nila pinapaniwalaan yun. Buti pa ang NBI naniniwala. Pero yung kapatid ni John Wick, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mahirap talaga kapag pera, no? Kapag pera talaga ang usapan, yung temptation kasi talaga ng pera, mga kababayan. 'Di ba? Minsan nawawala, minsan nagkaroon Kapag hindi kanya close, may kaso ka. Kapag ka-close ka na niya, nabubura kaso mo. Wala akong pinangalanan pero yung kapatid ni John Wick. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, abangan natin kung talagang mabura ba ang kaso ni Cheese. Kung talagang mabura ba ang kaso ni multipurpose building. Kasi kapag kaya nabura, totoo nga ang sinabi nila. Na kapag lumipat, makikleared. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala akong pinangalanan baka malibel ako makapiyansa tayo di oras, mahal pa naman. 'Di ba? Pero mga kababayan, according kasi sa nakarating sa akin, no? Nakatutok
ito po yung nakarating sa akin mga kababayan na isang picture na kung saan ay eto nga. Ito ang kumakalat ngayon. Ito yung kumakalat ngayon mga kababayan na pag-uusap. 'Di ba? Yung isa nakiusap na tulayan. Yung isa naman nakiusap na itulay kita doon kay acting. So, ano ba ang kasagutan? Basahin ko lang. Mula po ito sa unofficial Bato Solid Supporters page, no? Mula ito sa unofficial Bato Solid official page. Basahin natin. Senator Villanueva posibleng lumipat sa grupo ni Senator Gatchalian / abogado. Kumakalat ngayon sa social media ang posibleng paglipat ni Senator Joel Villanueva mula sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano mula sa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Edward Checo na nakikita niya na si Villanueva ang susunod na lilipat sa grupo ni Gatchalian matapos ang ginawa ni Senador Chis Escudero. Isa sa mga nakikitang dahilan ng posibleng paglipat ni Villanueva ay ang kasong kinakaharap nito sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng maanumalyang flood control project, of course, first of all, they need to have a reason to transfer. For example, Villanueva, I would not be surprised if he moved because that was the same reason why Chis moved, ani ni Attorney Chico. So ayon pa kay Attorney Chico, ay maaaring lumipat din si Estrada ng grupo kung alam lamang nito na lilipat si Escudero sa grupo ni Gatchalian. Sa ngayon ay wala pang tugon si Villanueva at Gatchalian sa mga kumakalat na ulat. So, ayun nga mga kababayan. Ang mali lang kasi ni Jinggoy, hindi niya kasi, ito ang mali kasi mga kababayan, yung walang unity. Kaya sabi ko nga sa inyo, kayo mga DDS, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Magkaroon kayo ng unity. Kasi bakit? Yung isa nakulong na sa sobrang taas ng pride. Tapos yung dalawa nung nakita lang makukulong na yung isa at susunod na sila, ayun naglipatan na, 'di ba? Dapat alam naman ninyong may kaso kayo at bumuo pa kayo ng grupo tapos hindi naman pala kayo nag-uusap. 'Di ba? Yan ang mali mga kababayan. Bumuo sila ng grupo. Lahat nga sila halos diyan sa grupo ni Gatchalian, puro sila may kaso eh. Pero ang tanong doon, nag-uusap ba sila? Hindi. Wala silang unity. 'Di ba? Yun mga kababayan. Kaya ang mahirap sa inyo, dapat pare-pareho naman kayo may mga kaso, mag-usap kayo. Kasi ang sabi kasi mga kababayan ay kung lilipat nga daw sa grupo ni Gatchalian, mabubura daw ang kaso. Ngayon, kung totoo mang nabubura at makakalimutan, totoo nga ang sabi nila. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ang tanong kasi diyan, si Chis Escudero isa yan, 'di ba? Si Chis, si Joel, si Marcoleta, sino pa ang makakasuhan diyan? Si Robin, sino pa? Si Jinggoy nakulong na eh. O si Bato, si Bongo. Bali-balita ko pa nga mga kababayan. Ito daw si Mr. Malasakit. Gustong-gusto na nga daw lumipat para hindi maituloy itong warrant niya sa ICC. Kung napansin niyo mga kababayan, ang warrant pa naman sa ICC ay dalawa na lang bukod kay Bato. No, 'di ba? May warrant na si Bato nilabas. Ngayon, mga kababayan, oy Sir Nino, may galab shout out. 'Di ba may warrant na si Batong nilabas? Ngayon, sabi ni Senator Trillanes na yung warrant daw ni sa ICC ay dalawa na lang, either kay Bongo at kay Albayalde. So, ligtas na si Aguirre, ligtas na si Danao, ligtas na yung iba. No? Kasi mga kababayan, yun ang nasabi ni Senator Trillanes. Kumbaga, instead of ilan pa ba ang kailangan? 8, no? 8 warrant, hindi na daw. Kumbaga, 2 na lang kasi nalabas na yung kay Digong, nandun na si Digong, si Baton, meron na. So, 2 na lang daw kay Aguirre, kay Albayalde at kay Bongo na lang. So wala na si Aguirre, ligtas na. Gusto ko pa namang sabunutan yan. Gusto ko malaman kung totoo.
Kaya so ligtas na si Aguirre at si Danao. Oo. Nako. Diyos mio Marimar. Di ba? Mama Jorda Hilo po, ICC focused on high position. Yes, Sir Kendry. So yung mga the rest, wala na. Oo. Di ba? Sir Nino, hilo po sa'yo dyan. Hadia Alawi. Miguel, shoutout sa'yo dyan. Hadia Alawi. O, kaano-ano mo si Ivana. Gatchalian groups are not in trouble except for cheese. Kaya nga, di ba? Junicio Peralta, hilo po. Actually, sa grupo kasi ni Gatchalian talaga, napansin ko dyan, walang may kaso eh. Maliban na lang sa pagbintangan. Itong si Erwin Tulfo, pinagbintangan. Di ba? Kaya nga, di ba, mga kababayan, yun ang isa sa mga inaano ko, na talagang lilipat daw itong si mata sa mata. Kaya ko kayong titigan mata sa mata. Hello po, Ma'am Dixie Samson. Ayan, and kay Sir Nino, as far as I know, Aguirre lives in the US. Kaya nga, di ba, Sir Nino, nandun na nga daw, jumakas na. Oo. Sir Nino, kumusta na pala yon yung pinarinig mo sa akin? Yeah? Ano ba? Tinanggap ba nila yon, Sir Nino? Okay ba? Yung pinarinig mo sa akin nung nagkita tayo nung nakaraan? Diba? Okay naman yun, sir. Kasi, actually, sir, si Jack Argota nag-apply eh. Nag-apply si Jack Argota, sir. Oo. Nag-apply siya doon bilang interpreter. Nag-apply siya doon, mga kababayan, si Jack Argota. Bilang interpreter daw sa ICC. Diyos mio Marimar, punyemas. Ano kayang hitsura maging interpreter si Jack Argota sa ICC? Ngungo na mag-English pa. Hi everyone. Huwag ang yanin na po, tangina. Hindi ka na maintindihan Tagalog, mag-English ka pa, tanginang yan. Siya pa daw interpreter. Putang ina, di na nga kami makaintindi Pilipino, mag-interpreter ka pa doon. Tangina mo, Jack, itigil mo yan. Iinom na sunrox yan. Hindi na nga kami makaintindi sa iyo nga mga Tagalog, Pilipino tayo, doon pa, mag-interpreter ka pa doon. Tapos English pa, tanginang yan, ginawa mong tanga yung ICC. Baka nga, yung tawag dito, yung mga taga-ICC, biglang mag-adjourn ng hearing. Bakit? Nabuisit. Hindi na maintindihan. Hindi na nga sila makaintindi masyado ng English kasi mga Latin. Di ba? Mga Latino yun eh. Mga Brazilian, basta mga Latin Americans yung mga nandoon. Tapos ikaw pa yung mag-interpret. Ang inang yan. Tulog mo yan. Sipain ko yung uso mo. Nang matatlo yung hiwa niyan eh. Di ba? So, yun po yun mga kababayan, yung nakarating sa atin na may possibility nga daw na lilipat. Pero bago dyan, mga kababayan, ipapanood ko naman sa inyo itong kay Erwin Tulfo. Siyempre, si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, ay in-interview po siya. At ito nga yung kasagutan niya sa interview kung may lilipat daw sa Gatchalian. So ito po, mga kababayan, pakinggan po natin. See their updates, join the conversation, and create new May ads opportunities. lang po. Get the app today. Nobody talks about how to start chair tai chi when your belly sticks out like Ma'am this, your Christine chest Suko, is heavy may like shoutout this. po. Ay, magandang umaga. Tigil mo natin yung newscast natin. Nandyan si Senator Erwin Tulfo ng miyembro po ng Senate Majority Bloc at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Senator Rosemary, Erwin. hello po. Ay, paring Alvin, magandang umaga. Mangangamusta lang po kami dyan sa Senado. Mukha ba makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13, Senator Erwin? Ay, actually, inaantay din natin kung may gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, frustrate ng mga kababayan natin paring Alvin po kasi tayo. sabi nilang gano'n, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, nakabreak kami ngayon, sinitiye hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga break ang Senado, hindi lang Senado, pati Kongreso. So, nakabreak kami lahat. Kaya, yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa ikang quorum,
Meron naman dahil sa batas, 12 kami. So anytime po pwede kami mag-quorum. Opo. Like po tayo. Yun ang sitwasyon yun. Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon? Hindi pa actually yung ginawa namin nung nakaraan yun, paring Alvin, kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga komite, kailangan mo nang ibuo yung komite sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi ka pwedeng basta-basta magpa-hearing na po lang. tayo. Turo yung presiding officer, ikaw yung chairman, ikaw ang miyembro. Hindi ganon. Oh. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member. Opo. 17 ang total. So, hindi Actually mga kababayan, pakinggan po natin itong interview ni Erwin Tulfo ng DZMM kasi siya po dito ay may sasabihin na may lilipat nga daw. Para mabuo na daw itong 13 sila kasi laging iginiit ni Cayetano na siya pa rin daw ang Senate President kasi 12 lang daw ang bumoto at hindi 13. So hindi siya makamove on kasi 13 daw ang bumoto sa kanya, bakit siya papalitan ng 12? So ito po, continue. mo pwedeng sabihin na okay na, hearing na tayo. So, hindi ka makapag-hearing hanggat hindi pa napag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung Kita mother gali, committee. Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo. Ilalabag sa alituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpa-hearing daw sila, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan muna sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. Nangyari, baliktad din. Nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado kaysa doon sa mga miyembro. Tama. Tama. Kung magabaliktad, ano po, ito pa lang si Congressman Alejandro Laviste ay simulat po sa inyo, handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator? Okay lang naman yun, parang Alvin, Bumaliktad na everybody's si Leandro. welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kababayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman. Yung mga hiniring, kung matatandaan mo itong mga nakaraan, kung sino-sino mga lumutang ng mga pangalan dyan, yun ay ipinasa ni Senator Lacson na doon. Mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, ang magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, sa parehong kaso, redundant na, di ba? So, Tama. ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, ipapasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon. Mahirap kasi mga kababayan. Eto para sa akin, mamaya pagpatuloy natin. Para sa akin, no, kaya nagkandalitsi-litsi yung hearing dyan sa Senado. Kasi ganito, noong inumpisahan yan, no? Kasi majority kasi sa mga senador sangkot Di ba? Majority sa mga senador sangkot dyan sa korupsyon. Ngayon, kapag ka napansin nung kabilang grupo na titargetin sila, magkukudita sila para mapalitan na naman ang mga miyembro ng Blue Ribbon, tapos iba na naman ang panauhin. So, ramdam nila na tinitira sila ng kabila, babalik sila, titirahin nila yung kabila. Tapos, ngayon mga kababayan, ang nangyari ay pagramdam na naman ng kabila na malapit na silang matira, magkudita na naman. Kaya papalit-palit, paiba-ibang witness, paiba-ibang panauhin yung mga pinapangalanan. Kasi kung ma-shoot sa grupo ni Gatchalian, ang papangalanan yung kalaban. Pag na-shoot naman sa grupo ni Cayetano, ang papangalan sila Gatchalian, di ba? Yan ang mahirap kasi. Mga kababayan, papalit-palit ng liderato, yan din ang nangyari, nagkandalitsi-litsi ang Blue Ribbon. Di ba? Mamarites Mos ni Hilo po sa dyan, Mama, sa Sirisa Force. Di ba? Yun ang Kaya, sa totoo lang, sana, di ba? Sana magtrabaho kayo para sa bayan, huwag kayo magtrabaho para sa kaaway. Kaya nga sabi ni PBBM kami, mga senador kami, hindi naman kami ganyan noon Magkaaway lang kami, pagdating sa isang debate or session, tapos paglabas, close na kami ulit.
Di ba? Kaya nga nagtinginan daw si PBBM at si Recto, bakit nagkaganon? Bakit nagkaganyan yung Senado? Kasi pinersonal na nila eh. Kasi bakit? Natural talaga mga kababayan, magpersonalan sila dyan kasi halos sila dyan, majority in Senate, no? Ay puro sabit. Pag napansin ng kabilang grupo na madadali yung pangalan nila, biglang ikudita para matigil at palitan na naman ng Senate Blue Ribbon. Pag napansin naman nung kabila na biglang sasabit, meeting na naman sila. Lipat kayo sa amin. Bakit? Pag hindi kayo lumipat, madadamay naman pangalan nyo dyan. Tapos pag napansin na ang tinitira ay parang bumalik na doon, meeting ulit. Kudita na naman. Diyan, putang ina. Kaya yan ang nangyari. Eto pa. Sila lang, so parang presto na nangyari. Doon nga nangyari, parang grandstanding ang nangyari doon sa hearing. Kasi hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing ka dapat, papasok sa records ng Senate yan. Opo. Pero toko muna, Senator, di ba yung sabi, parang ilang senador na nagsabi na meron pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita Ayan. doon? Inaantay yun, actually, yung mga senior members po ng majority na nakakakilala doon, tayo pa dito pa naman dyan. So, sila, kasi parang Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magpaparkada yan eh. Magpaparkada, magkukumare, may mga alam ako dyan na magkumare, magkumpare, yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na, sama ka na sa amin. Ayaw Diba? Ganon din magpaparkada, di ba? Kaya yung kay... Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, tama nga ang sabi ni Erwin Tulfo na kapag yung barkada mo, halimbawa magkumare sila, magkumpare sila. Pagdating doon sa isang hearing na madadali yung kumpare, kikindat yan. Gaganon yan. So ang mangyari, mabubura yung pangalan kasi kumpare ko yan. Huwag mong tirahin yan kasi pag ako tinira mo, kakalaban mo yan. Pag tinira mo yan, ako naman makakalaban mo. Ganyan eh. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, hindi sila nagtrabaho through their constitutional mandate. English yun Sampuan kong pinag-isipan yung salitang yan. Hindi sila nagtrabaho through their constitutional mandate. Nagtrabaho sila for the self-interest, not for the Filipino people. Klaro po yan, mga kababayan. Biruin mo, dati, noong panahon na hindi sila magka-close, kasali si Loren Legarda, kasali si Mark Villar. Tapos ngayon, noong close na sila, biglang mabubura yung pangalan ni Loren Legarda, napapalit si Chis Escudero, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan you do your work for the constitutional mandate and the Senate rules, not for their own interest. Huwag niyong gawin yung ganyan. Mahiya naman kayo, sabi ni PBBM. Magtrabaho kayo para sa constitutional mandate bilang senador, para sa bayan. Huwag kayong magtrabaho for personal interest. Yun ang problema kasi ito sa mga senador na to. Lalo na tong grupo nila Cayetano na halos sila lahat may kaso. Putang ina. Lahat, napansin nyo, lahat ng may mga kaso nagsasama-sama sila, naging sindikato na yung Senado. Which is totoo naman. Naging sindikato ang Senado. Bakit? Bakit ko nasabing sindikato? Si Marcoleta may kaso. Si Joel may kaso. Si Jinggoy may kaso. Si Robin may kaso. Sino pa? Mga kababayan. Si Bato may kaso. Si Bongo may kaso. So, senador sila. Anong tawag doon? Sindikato. They are using their power to become a shield. Ginawa nilang shield yung kanilang posisyon as a senator. Kasi alam naman natin na ang senador is pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Di ba? Naging sindikato na yung Senado. Bakit? Magugulat ka, ang daming kasong sinampa, hindi na kulong-kulong. Bakit? Kasi nagkakampihan. They are using the power for being a senador to what? To make a shield, making their position to be to make a shield for their case. English yung putang inang yan, hirap mag-English. Kita nyo yan? They are abusing of power. Ginamit nila yung kanilang posisyon para mapagtakpan yung kanilang mga kaso.
'Di ba? Putang inang yan. Yung isa nga dyan, tumatanggap ng donasyon para daw pag nasilip ng administrasyon yung negosyo, baka gipitin. Putang inang yan. Oo, tapos ang kapal pa ng mukha, laging, siguro stress yan, kulubot yung mukha. Parang aso, bitaw yung pag, pag na aso, pag PUG. Oo, parang ganun, no? Continue. Torchis, mga barkada niya dito sa majority, ang kumbinsi sa kanya, parito ka na, kasi pare-pareho naman tayo. Ayaw mo rin pala na wala kayong ginagawa. So, lumipat yung mama. So, magkakaibigan yan eh. Yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun. Kinukumbinsi niya. Ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi nga sila. Isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na kasi ayaw mo naman na nakatenga ka na, kaya kaupo, nahihiya ka na rin. So, sumama ka na sa amin. So, ongoing, yung tinatawag na paghihikayat doon sa ilang miyembro ng minority. Hindi niyo pa po ba alam, Senator Erwin, na nahack daw yung Senate website? Kung ano-anong kabastusan na nakapost yan ito? Sino ba'y may hawak ng Senate website? Si Cayetano. Cayetano sisihin. Nasa out of town ako ngayon, parang Alvin. So, actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero alam mo naman kung sinong gagawa niya. Na talagang, alam mo naman, talagang patuloy ang paninira ngayon. At marami mga kababayan natin na nabubuisit na eh. Hindi lang pro Marcos, hindi lang pro Sara. Lahat nabubuisit na dahil wala nagagawa. Pero in reality pa rin, Alvin, bakasyon Diba? kami ngayon hanggang Ultimo senador na nagsabi, nahihiya na sila kasi yung taong bayan nabubuisit na. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Kaya nga mahihirapan pero alam ko may tatalon talaga. Yan na yan si Joel.